Ewan ko sa iba. Ano? So, welcome po sa ating pagsamba ngayong umaga. At ngayon po, tayo ay merong pag-uusapan muli para po dito sa ating mensahe ngayong umaga. Yan, ang title po ng ating pag-uusapan is Open Communication. Ayan. Kanina, binasa po natin yung Proverbs 12:14-22, yung kawikaan. Yun po yung ating scripture reading kanina. At yun po yung gagamitin nating text sa ating mensahe. Again, our title, Open Communication. And from the title, when we say kasi communication, alam naman nating lahat that this is the process of passing information and understanding, di ba? From one person to another. So it involves a sender tsaka yung recipient. Ang communication kasi pag i-define natin, merong tagapagsalita at merong tagatanggap. Kapag merong nagbibigay ng information at merong tumatanggap, communication na po ang tawag doon. But here, ang open communication ay two-way. Vice versa. Yung sender, magiging recipient din siya. At yung recipient, pwede rin siya mag-send ng information. So pag sinabi kasi nating communication, it could be verbal or non-verbal, yung mga actions, yung mga gestures natin. Pwede ring written or pwede ring visual. Actually, we can send information through visual, pictures, or by text. Diba? So now, open communication. Bakit po ito yung ating pag-uusapan? Gusto ko siyang simulan, yung illustration natin, sa kwento ng mag-asawa. Kasi pag sinabi nating merong 4 seasons, ano nga po yung 4 seasons? May winter, spring, may summer, may fall. So sa Amerika, lalo na kapag nasa bandang north ng Amerika, ewan ko sino ba nakarating ng Amerika, galing kasi ako kapon doon. Hindi, biro lang. Sa Amerika kasi, merong 4 na season. So, kapag winter, yung mga nasa north, they try to move south. Di ba kahit yung mga migratory birds, or even yung mga isda, kapag malamig sa north, so they try to move south. So ngayon, merong mag-asawa na nakatira sa New York, gusto nilang iwasan naman yung lamig ng winter. Siguro nagsawa na dun sa lamig. So they tried to move south. So humanap sila ng matutuluyan sa bandang south ng Amerika. And then they found out sa Florida pala, sa Florida, para daw Pilipinas. Nakausap ko nga yung kapatiran natin na nasa Florida, si Brother Raddy. Nakakwentuhan ko siya dati. Sabi niya, ang klima naman doon ay parang ganito lang. So talagang medyo warm. So from New York, they try to move south. So inasikaso nila yung kanilang mga gamit, dadalhin, lilipat sandali, and then after winter, babalik ng New York. So nauna yung lalaki. Ikinarga lahat ng kailangan doon sa kotse. Tapos bumiyahe siya going south. So naiwan yung babae kasi may kailangan pang tapusing trabaho. Pagkarating nung lalaki doon sa Florida, nag-email agad siya sa asawa niya. Kaya lang, nagkamali siya ng pindot doon sa kanyang pagsesendan. Sa halip na sa asawa niya mapunta yung email, napunta doon sa isang matandang balo. At yung matandang balo, yung asawa niyang pastor, kamamatay lang, kalilibing lang 2 days ago. So siya yung matandang balo ang naka-receive ng email. At ang email ng lalaki ay ganito. Sabi ng lalaki, mahal ko, gusto ko lamang ipaalam sa iyo na ako ay nakarating na safe. Sa totoo lang, nasasabik na akong makita ka rito bukas. PS, talaga palang mainit dito. O palagay nyo, ano kaya ang pakiramdam ng babaeng balo? Saan yung kanyang asawang pastor? O, di ba? Kasi daw, napakaraming mga opportunities for miscommunication. Pero kung maraming opportunities for miscommunication, napakarami rin namang opportunities for good communication. Actually, kasi yung good communication is vitally important for strong and healthy relationship. Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin dito is open communication. Meaning, we are trying to achieve a better relationship, a stronger relationship. Kaya yung pagkakaroon ng open communication, yun yung maganda na de-develop po natin. Kasi maaaring alam natin yung komunikasyon, pero yung vice versa o yung two-way communication, yung open communication, yan ba kaya ang ating napapractice? So today, ito po ang ating pag-uusapan. And I'd like to focus doon sa good communication at home. Ito yung kabalintunaan actually sa nangyayari. Sa panahon po ngayon, maraming mga pamilya yung nabuo, nagkasama-sama. Dahil na quarantine magkakasama. Kaya lang, meron din namang sa kabuuan ng quarantine magkakahiwalay. O halimbawa, yung kabiyak ay
na-lockdown sa ibang lugar, sa malayong lugar, o yung mga anak ay naandun, nagtatrabaho sa ibang lugar. So nagkahiwa-hiwalay. Kaya lang ganito yung irony. Merong mga ilan, ang pamilya, magkakasama sa tahanan, pero hindi ibig sabihin na palaging bukas yung kanilang komunikasyon. Merong ganyan, magkakasama sa bahay, pero hindi naman pala nag-iimikan. O, di ba? Minsan may mga ganyan. At meron namang iba, though magkakalayo physically, parang mas lalong tight yung yung ganda ng relationship nila kasi bukas na bukas yung kanilang communication. They are very connected. And speaking of communication, sa panahon ngayon talaga, ang bilis ng gawa ng paraan to connect with others kahit na malayo. Di ba? Like last Friday and Saturday, nagkaroon kasi kami ng online fellowship. Friday, yung Yapik, and then Saturday, yung youth. Kasi hindi ko sila makadaupang palad physical So, nag-meeting kami via Zoom. So, kung nakakatuwa pala yung Zoom, sino nakapag-try na dito ng Zoom na app? O, ayan, ang ganda pala ng Zoom, nakapag-meet tayo, yung mga nasa abroad, nakasalamuhan natin, nakakwentuhan natin, kumustahan. So, ang ganda kapag merong open communication. At isang bagay na napansin ko, doon po sa naging online fellowship, nakaramihan po sa mga kapatid natin, sabik na sabik magkaroon ng fellowship. Na parang ang dami nilang gusto sabihin, gustong mag-share. Makikita mo, umiilaw yung nila yung box nila, kasi gusto nilang magsalita. Isang bagay na nakita ko na yung open communication, napakahalaga to build up a better relationship. So now, sabi ko nga, maganda mag-focus tayo sa relationship natin, yung good communication sa bahay, sa tahanan. So ano man po yung sitwasyon natin, magkakasama man o magkakahiwalay, sikapin po natin magkaroon ng maayos na komunikasyon. So ano-ano po yung elements ng good communication? So ito yung common elements, alam natin yung dalawa, listening and speaking. But based from our passage sa ating text from Proverbs 12:14 to 22, yung honesty, hindi dapat mawawala pala yan. For us to have an open communication. So ang mga elements niyan, listening, speaking, and honesty. So yan po yung mga bagay na pag-uusapan natin. So let's move on. Punta na tayo doon sa listening. So when we say listening o pakikinig, kagaya po ng binasa natin kanina sa Proverbs 12, ito po yung sinabi sa verse 15 and 16. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. So ready to listen. Yan ang mga matatalinong tao. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nakakalata, ngunit ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. So ngayon, iisa-isay natin when we talk about listening. So first is listen to what is being said. Pakikinggan natin kung ano ba yung sinasabi. At maraming dito nagkukulang. Yung tipong nakaganyan nga, kaharap mo, pero nakikinig ba talaga? Anong sabi po ng Kawikaan 18:13? Proverbs 18:13. Sige po, kung kayo may mga Bible, buklatin niyo rin po. Sabi rito, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Nakakahiya at parang kamangmangan yung sumasagot ka sa tanong na hindi mo nalalaman. Anong ibig sabihin nito? So to listen first. That's why ang sabi ng Bible, sabi ni James, diba? Be slow to speak and quick to listen. Sabi nga ni ba, yun ang dahilan kung bakit meron lamang isang bibig at dalawang tenga. Bakit dalawang tenga? Dapat daw mas lamang ang pakikinig. Sabi naman ni ba, kaya dalawang tenga, pasok dito, labas sa kabila. Hindi po ganon. Pero meron pang mas malalim pala yung kahulugan. Kaya dalawang tenga, meron tayong iisang utak at meron tayong iisang puso. Alam niyo po kung bakit? Hindi niyo ba napansin, kinurate ng Lord ang tao halos in pair. Yung mata, di ba? Yung tenga, yung kamay, yung paa. Pero bakit iisa lang yung puso? Kasi yan, naghahanap yan ng kapareha. Di ba? So, ganun din in communication. So, when we communicate, dalawa ang tenga mo, iisa yung utak mo, iisa yung puso mo, para yung kausap mo, magkaroon kayo ng iisang kaisipan at iisang damdamin. Yun pala ang ibig sabihin nun. So, listen to what is being said. O sa mga mag-asawa, di ba? Minsan, dahil masyadong abala, hindi na nagkakakwentuhan. O kaya kapag medyo malayo ang distance, syempre limited naman ang communication. Kung halimbawa, long distance call, medyo mahal. Pagka FB or Messenger, medyo kailangan ng data, Wi-Fi. O sa mag-asawa, naaalala nyo ba nung kayo nagliligawan pa lang? Di ba? Samantala nung nagliligawan pa lang, kahit magdamag yatang abutin, o anong ginagawa nyo? Pinagkukwentuhan lahat ng mga plans, lahat ng mga dreams.
Parang hindi nagsasawa kahit paulit-ulit. Nung naging mag-asawa na, magkukwentuhan saglit sa gabi, naiinis na, ano naman, yan naman ang kwento mo. Di ba? Parang nawawala yung pakikinig. Listening, iba po yan sa hearing. Kasi yung hearing, ginamit mo yung tenga mo. But listening, na pa-process yan ng mind at pumapasok yan tagos hanggang puso. Yun po ang tunay na pakikinig. Sa panahon ngayon, we are often so busy na wala na tayong time to talk. Diba? Minsan nga kapag aalis sa trabaho, minsan yung iba nag-iiwan na lang ng note sa rep, o kaya sa lamesa, o kaya nakapasok na sa trabaho, saka lang magte-text, ay nakaalis na ako. Ganyan tayo kabisi ngayon. At minsan, kahit nakikinig ka, pero yung utak mo, million miles away. Yun yung problema. Naalala ko tuloy yung nabasa ko about yung former President, US President Franklin Roosevelt. Sabi ni former President Franklin D. Roosevelt, kapag daw siya ay nakikipag-meeting sa kanyang cabinet, dun sa White House, ang napansin niya, parang hindi naman nakikinig ang tao. Nanawa siya kapag may meeting sila, ngingiti siya ng malaki, babati siya, at ang common response ng mga tao sa kanya, good job, President. Mr. President, keep up the good work. Parang nanawa siya, na-imagine niya, hindi naman pala sila talaga nakikinig. So one day, meron silang important meeting. So pagpasok niya dun sa White House, nakangiti agad siya. Tapos kinakamayan siya ng mga tao. Tapos sabi ni Mr. President, I killed my grandmother this morning. Lahat ng mga tao, todo kami sa kanya. Good job, Mr. President. Keep up the good work. Mapwera doon sa isang press na naandun. Bumulong yung isang press kay Mr. President. Sabi nung nasa media, Mr. President, sigurado pong makakarating ito doon sa lola nyo. Ewan ko lang kung buhay pa siya. Ibig sabihin, sa karamihan ng tao doon sa White House, they just keep on greeting him, di ba? Parang, tuwan-tuwa sila, pumapalakpak sila, pero hindi nakikinig. At iisang tao lang yung talagang nakikinig. Sa panahon ngayon, ito po yung kailangan ng mundo, mga kapatid. Kailangan natin ng makikinig. Di ba? Ako nga, na-realize ko these days, itong mga nakalipas na araw, marami pala talagang tao ang gusto lang merong makikinig sa kanila. Hindi na ako mag-mention ng mga pangalan. Ilan po yung mga nag-PPM sa akin, they seek advice, tapos ang way ko naman to entertain them, hindi agad magbigay ng payo. So, hinahayaan ko muna silang magkwento. And actually, minsan darating yung point, wala naman ako na ibigay na advice. Pero, masayang-masaya yung kachat ko. Kasi ang totoo pala, naghahanap lang sila ng makakausap, ng taong makikinig sa kanila. Kasi minsan, kahit sa loob ng tahanan, parang feeling nila, yun yung kulang. Again, mga kapatid, ang sabi ko nga, ito po yung kailangan ng mundo. Kailangan ng mundo ng mga taong talagang marunong makinig. So, listen to one another. Kapag may makakausap tayo, ibaba mo yung cellphone mo. Di ba? Patayin mo yung TV, patayin mo yung radyo, tanggalin mo yung headset. Iba ngayon Yung akala mo nakikinig pero hindi pala. Meron palang ibang pinakikinggan. Mga kapatid, it's time to improve our communication. Kung gusto natin ng open communication, pagdating sa pakikinig, buksan natin lahat. Kung may kausap, mag-focus. Iwanan mo na yung ibang ginagawa. Di ba? Pwede mo naman yung balikan Lalo sa pamilya, yung mga anak po natin, na minsan kukuhit yan sa'yo, may gustong sabihin, pansinin mo. Hindi pwedeng hindi, pakinggan mo. Kasi baka mamaya, importante na pala yung gusto niya sabihin. Tapos sabi mo, sige basta maglaro ka lang doon. O ayan, hawakan mo yung tablet mo, manood ka na lang, mag-YouTube ka na lang. Again, mga kapatid, listening, napaka-importante. Listen to what is being said. Kaya anong sabi ng Proverbs 15, ang akala namang siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Kung tayo yung mga nakakaunawa, tayo yung makikinig. Diba? At isa pa dyan, ayan, nakalabas na pala sa screen, do not listen. O ba? Does it sound contradictory? Sabi doon, listen to what is being said. And then yung under nun, do not listen. Ano kaya kakatuwa dyan? Ang sabi ng verse 16, ulitin natin, ang pagkainis ng mga agad na halata, ngunit ang matatalino, di pansin ang pagkutya. Kung ikay matalino, may mga bagay kang hindi na dapat pang pansinin. Ano yung mga bagay na hindi mo dapat pakinggan? Because listening means paying your full attention, di ba? It means you know what is beneficial from what you heard and you know what is not beneficial. Kaya kailangan talaga, pakinggan mo lahat ng sinasabi para alam mo kung ano yung pinapakinggan mong kapakipakinabang at hindi. So when we say do not listen, ano yung hindi mo i-entertain? Of course, yung mga bagay na makakasira sa'yo. Kung halimbawa ang kinukwento sa'yo ay makakasira sa pagkatao ng iba,
Aba ay baka chismis na yan. Huwag mong i-entertain. Do not listen. What do I mean? Pakinggan mo. Subukan mo. I-digest mo. I-process mo sa mind mo. Ito ba ay kapakipakinabang o hindi? So pakinggan mo rin. Pero huwag mo nang i-entertain. Do not listen kung hindi naman yan kapakipakinabang. Diba? Yun pala ang listening kung ikaw daw ay matalino, hindi mo daw halata, hindi pansin ang pagkutya. Yung mga bagay na hindi magaganda, hindi mo na siya papansinin. Yun pala ang listening. Pinapakinggan mo siya, pero hindi mo na ine-entertain if it's not beneficial. Diba? Kung ano yung mga bagay na kapakipakinabang, yun yung papakinggan mo. Hindi po ibig sabihin ito na pipiliin mo lamang ipapakinggan mo. Kaya sabi ko, pakinggan mo lahat para malaman mo. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung beneficial or not, kung hindi mo siya pakikinggan. So, kung may narinig kang hindi maganda, paano ka ngayon magre-react? Doon magkakatalo. So, yan ang good communication. Yan ang unang element ng open communication, listening. Punta po tayo sa second point. O yan. Second point po natin is speaking. O yan, dito marami magaling. Magaling tayo pagdating sa speaking. And I believe, ito, mabilis i-develop eh. Kaya nga yung mga bata, di ba? Yung mga bata, yung mga baby, pagka una nagsasalita, tinuturuan mo yan. Meron nga mag-asawa, nag-uunahan. Sabi nung asawang babae dun sa anak, sabi nung mami, baby, say, mami, mami. Sabi naman ng daddy, kapag yung daddy ang may buhat sa baby, sasabihin ng daddy, anak, sabihin mo nga, daddy, daddy. Tinuturuan natin yung baby magsalita. Gustong-gusto, tapos nag-uunahan pa tayo. Tapos kung ano yung unang salitain ng baby, feeling mo, ikaw yung favorite. Halimbawa, bigla nagsalita yung baby, dada! Ay, tuwan-tuwa yung tatay. Narinig yung mama, tuwan-tuwa yung babae. O, diba? Kasi yun pala yung magandang ituro sa mga bata. Speaking of love, di ba? So first, think before you speak. Di ba makikita natin sa ating passage? Think before you speak. Sabi sa verse 14, ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Yun ang kakamti natin. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Batay sa ating salita at gawa. Kaya nga, we have to think before we speak. Anong sabi ng verse 18 sa ating text? Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. So when we say think before you speak, kung halimbawa, like sa computer, di ba, yung magpo-post ka, think before you click. Napaka-importante rin nun, think before you click. Para yung sasabihin mo, yung message na gusto mong iparating, maintindihan. Ewan ko kung marami ditong ina-idol si Kim Chiu, na kahit hindi niya naintindihan yung sarili niya, ipopost na rin. Sorry, Kim Chiu, pero, di ba? Think before you speak. Think before you click. Anong sabi ng Proverbs 15:28? Magandang payo po ito. Mula po sa Proverbs 15:28. Ganito po ang sabi sa Tagalog. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. So ang taong matuwid, tinitimbang niya muna. Iniisip niya munang mabuti kung ano ba yung mabuting sabihin. Because we are aiming for a better relationship. Kaya gusto mo ng open communication. But it doesn't mean na dahil sasabihin mo, meron naman akong freedom of speech, sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin. No. First, think of it. Think before you speak. Kasi doon makikita kung ikaw ba ay taong nag-iisip. Doon din makikita kung ikaw ba ay taong matuwid. So, think before you speak. Think before you click. Diba? Tinitimbang mo muna yan. And of course, be kind in what you say. Sabi ron, be kind in what you say. Actually, kung itutuloy natin yung pagbasa sa ating passage from chapter 12, ang sabi dun sa chapter 12, verse 25 ng Proverbs, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balitay may dulot na kasiglahan. Diba? Kung ang ibinibigay mo, ang sineshare mo ay something good, nagbibigay yan ng kasiglahan. Diba? So be kind in what you say. Asama na nga ng pakiramdam nung kausap mo, tapos babanatan mo pa ng mabibigat na pananalita, pagtataasan mo pa ng boses, asa na yung open communication, asa na yung good communication. So be kind in what you say. Isa pang payo ng Proverbs 15:1. Ito, paborito ng marami. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Diba? Alam natin yung mga verse na yan. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit ang taong marahas, puot ay hindi mawawaglit. So be kind
in what you say. Mga kapatid, kung gusto mo talaga ng good communication, try to speak good words din naman. Try to speak kind words. Baka naman kaya ayaw makipag-usap sa iyo ng mga anak mo. Baka naman kaya ayaw makipag-usap sa iyo ng asawa mo, ng mga kaibigan mo, o ng kung sino man. Dahil ang naririnig sa bibig mo, pawang hindi magaganda. O, di ba? Kaya nga sa ating mga Kristiyano, ito nakakahiya talaga ha, kapag may mga Kristiyano, nagmumura pa rin. O kaya nadulas lang ng konti. O iba na ang sinasabi, iba yung lumalabas sa bibig. Be kind in what you say. O, diba? Nakakatulong kasi yan sa good communication. O, tatawa-tawa tayo ngayon. Kasi marami sa ating ganun Kristiyano na Natulas lang ng konti kung ano-ano nang nababanggit. Kung sino-sino ng pangalan ng sinasabi. Kung ano-ano ng bagay ang binabanggit. Kung ano-anong hayop na ang binabanggit. O, diba? Be kind in what you say. Think before you speak para maging beneficial to everyone. O, diba? Kasi sabi nung Colossians 3:8, maganda po ito sa New Testament, sa Colossus. Sige po, kung kayo po ay may mga Bible, maganda samahan niyo po ako. Galatia, Efeso, Colossus. Ayan. Sa Colossus 3:8, sabi po sa Tagalog ay ganito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Ang ganda ng payo ha. O itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang pandalait at malaswang pananalita. So there is no call to belittle people. Hindi na dapat tayo nang i-insulto ng iba. Wala nang mga abusive words na tayong sinasabi. So sometimes you have to be painful honest, di ba? Kapag nagsasalita ka, minsan nga lang, kailangan mo talagang maging painfully honest. But actually, yung honesty, pag-uusapan natin mamaya yan, ha? But even then, kahit kailangan mong maging painfully honest, you can do it in a kind way. Di ba? Kahit alam mo na yung sasabihin mo ay makakasakit, pero kailangan mong sabihin kasi kailangan mo maging honest. Pero you can say it in a kind way. Naalala ko tuloy yung isang istorya. Noong unang panahon daw, merong isang hari na naginip yung hari. Sabi dun sa panaginip, talagang hindi maganda yung panaginip Actually, nung nagising yung hari, hinahapo siya, pawis na pawis siya, tapos nababalisa siya, hindi siya mapakali. Kaya nung kinaumagahan, nagpatawag ang hari ng mga tagapayo. So sabi nung hari, magpatawag kayo ng mga taong kayang mag-interpret ng dreams. So ngayon, doon sa kaharian, may lumapit mga tao nakapila sa labas ng silid, nag-aabang at gustong magkaroon ng chance kasi bibigyan ng hari ng pabuya yung makakapagpaliwanag nung panaginip ng hari. So pumasok yung unang tao. Tapos ikinuwento ng hari yung kanyang panaginip. Ganito ang panaginip ko, ganyan. Sobrang sama talaga. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi naman nung interpreter, ay mahal na hari, ganito po ang ibig sabihin ng panaginip nyo. Ibig sabihin po niyan, lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng mga mahal mo sa buhay, lahat sila mamamatay. Kayo lamang po ang matitira. Ngayon, uminit ang ulo ng hari. Lalo siya nagalit. Ang sama ng pakiramdam, di na mapakali. Tapos, ganun pa yung sinabi, lumayas ka rito. Baka kung hindi, baka mapapugot ko pa yung ulo mo. Lalong nagalit yung hari, pinalis yung unang tao, pinapasok yung pangalawa. Kinuwento ngayon ng hari yung kanyang panaginip. Sabi naman ng pangalawang interpreter, ay malari, ganito po palang ibig sabihin ng inyong panaginip. Kayo daw po pala ay magkakaroon ng mahabang buhay. Sa katunayan, lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng mga mahal mo sa buhay, malalampasan mo. Kasi hahaba yung buhay mo. Mabuhay ang hari! Long live the king! Sabi niya gano'n. Tuwang-tuwa yung hari. Binigyan ng isang sakong ginto, yung interpreter. So what's the point? Diba? Be kind in what you say. Sometimes, hindi naman yun dun sa it's not always what you say, but the way you say it. Diba? Hindi naman laging sa kung ano yung kailangan mo sabihin, pero kung papaano mo siyang sinabi. Para bang saying the bad news gently. Parang hirap na, Yung saying the bad news gently. Pwede pala tayong gumawa ng paraan. Kaya mga kapatid, if you want this good kind of communication, an open communication, sabi ron, think before you speak and be kind in what you say. So, punta natin yung third point. Bakit kadikit dyan yung honesty? Anong sabi sa verse 17, 19, and 22? Balik tayo sa Proverbs. Sige po, tingnan natin yung mga talatang yan. Verse 12. Chapter 12, Sabi ron, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan.
Ayan, honesty na pinag-uusapan natin. Ngunit, ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. O verse 19, ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. It talks about honesty pa rin. And pagdating sa 22, namumuhi ang Diyos sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So we could see here clearly na mayroong reward ang honesty. Base sa ating paboritong kasabihan, honesty is the best policy. Actually, kapag sa tahanan, honesty is the best policy. Kapag yan ang polisiyang umiiral sa loob ng tahanan, napakabilis i-approach ng bawat isa. Yung tipong hindi matatakot yung anak mong lumapit sa iyo at hindi sila mahihiyang aminin yung kanilang maling nagawa kung yan ang best policy. Di ba? Kung nung simulat sa Paul, ipinakip mo sa mga anak mo na dapat tapat tayo, at sinasabi natin kung anong totoo, bawal magsinungaling, napakaganda po niyan mga kapatid. Diyan nagsisimula yung magandang communication. Di ba? Lalo na sa mag-asawa. Di ba? Anong may iwasan dyan? Lying, cheating. Mawawala yan kapag ka merong honesty. Because when there's honesty, communication line is always open. Di ba? Kasi kapag ka, walang pagsisinungaling, wala kang dapat itago, hindi ka mahihiyang magsabi. Di ba? Yun yung honesty. So out of honesty, there will be no secrets and lies. Di ba? Transparency ang makikita dyan. Ang gandang communication yun. Yung tipong kahit kung anong naranasan mo halimbawa sa trabaho, pag uwi mo sa bahay, kukwento mo sa asawa mo, o di ba, nagiging tapat ka, sinasabi mo yung mga pinagdaanan mo, o di ba? Yung tipong yung katapatan, yung sasabihin mo, alam mo, muntik na akong matukso sa ganito. Muntik na akong matukso sa ganyan. Magkakatulungan kayo out of honesty. Yun yung magiging benefit po nun, mga kapatid. So makita natin dun sa passage na ating binabasa sa verse 17 and 19 that there is reward in honesty. And of course, kung merong reward, meron din namang punishment in lies. Di ba? Alam nyo kung bakit ganun ang honesty? Ano sabi, balikan natin yung verse 18, yung binanggit natin kanina, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Yun yung honesty. Because honesty strikes. Di ba? Minsan yung honesty natin, makakasakit yan ng damdamin ng iba. Kaya nga anong sabi? Kagaya ng Word of God. Because yung Word of God, ang Bible is the Word of truth. At siya daw ay singtalas ng double-edged sword. Di ba? Nakakasugat. Pero, nakakagaling. Yan ang honesty. Yan ang power of honesty. Parang minsan makakasakit ka ng damdamin ng iba, pero yan din yung makakapaghilom out of honesty. Di ba? Kapag meron kang ipinagtapat sa asawa mo, halimbawa, o yung mga anak mo may pinagtapat sa iyo, talagang yan, maaaring makasakit ng damdamin mo, pero dyan din magsisimula yung paghilom. Yun yung magandang reward ng honesty. And what is the punishment? Lahat tayo magka-suffer. If there's, yung mga pagsisinungaling, ayan, yung pagkukunwari, dyan magsisimula yung punishment. Kaya nga sabi ko nga po, yung honesty, element talaga yun ng good communication. So when you listen honestly. Makinig ka talaga. And then when you speak with honesty. Sabihin mo yung totoo. Kahit minsan yan ay makakasakit, yun yung totoo Diba? Kasi ayaw mong konsintihin yung mali niyang ginagawa. Kaya nire-rebuke mo siya. Anong sabi ng Proverbs? Open rebuke is better than secret love. O di magandang sabihin mo na yung bagay na totoo, bagamat makasakit yon, ipagpapakita rin yon ng pagmamahal. Kaya mga kapatid, yung listening, yung speaking and honesty, in a good communication, open communication, magkakasama yan. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Hindi pwedeng nasasalita ka without honesty. Hindi pwedeng nakikinig ka without honesty. So if you want a good communication, yung tatlong elements, sana ma-improve po natin. And then for our conclusion, mga kapatid, bago natin tutuloy ang tapusin, meron pa tayong verse na hindi nabasa sa passage, di ba? Sa Proverbs 12. Sabi doon sa verse 20, nais kong basahin muli yung verse 20. Sabi dito, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti, magtatamo ng kagalakan. We're aiming for a better relationship. Sabi nga, ang nag-iisip ng mabuti ay magtatamo ng kagalakan.
Kung gusto mo ng maayos na relasyon, magkaroon ng bukas na komunikasyon. So lahat naman po tayo nag-iisip kung ano yung makabubuti, di ba? Karamihan sa atin, yun naman talagang iniisip, lalo tigit sa ating pamilya. At higit po nating tatamuhin ang galak kung mayroon tayong maayos na pakikipag-ugnayan. Anong sabi po sa ating slide? As believers, we want to improve our communication skills. Nai-improve pala yan. Hindi pwedeng meron sa ating magsabi, hindi naman talaga ako magaling makipag-usap eh. Hindi naman ako magaling makinig o hindi naman ako magaling magsalita. Nai-improve po yung ating communication skills. At isang bagay ang maganda at sigurado, we can use that communication skill for God's glory as we proclaim the gospel. The very reason kung bakit nais nating ma-improve ang ating communication skills, para pag nakisalumuha tayo sa iba, maayos tayong nakikipag-usap sa iba at naibabahagi natin ang salita ng Diyos. Diba? Ito yung tipong gawin nating avenue, yung pakikipag-ugnayan, simpleng pakikipagkwentuhan, simpleng batian, para pakinggan mo sila, at nang sa ganun, ikaw rin naman ay kanilang pakinggan. At kapag ikaw na ang nagsasalita, gamitin mo yung pagkakataon to share the word of God. Amen po ba? Maaari ba palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? And I know it can be difficult, mga kapatid. I know life can be difficult, but you must quit making excuses for the state your home is in. Kailangan i-quit na natin yung mga excuses na yan. Ay, hirap naman talaga akong makapag-usap sa anak ko kasi nagbibinata na, nagdadalaga na. No, quit excuses. Kung ano man ang state ng iyong tahanan ngayon, you can do something and begin to do something about it. For sure, God will help. Yun po ang sigurado. Muli, palakpakan natin ang Panginoon, and God bless po.